Pagbukas ni Summer ng Yahoo Messenger niya, ay nakita niyang may nag-pop out na offline message sa kanya galing kay Howard, ang kachat niyang taga-Sweden. Howard: Hi Summer, how are you? Hope you're doing okay. I'm hoping to chat you later. Napangiti si Summer. Sa tatlo niyang kachat na foreigner ay si Howard lang ang natitira. Iyong taga-India na si Sanjay ay nag-offer ng kasal para sa kanya. At pupunta raw ng Pilipinas. Iyon pala'y panay lang biro ang mga iyon. Nagpapalipas lang pala ng oras ang loko kapag bored ito. Iyong isa naman na taga-Singapore na si Charlie ay gusto raw talaga siya nito at padadalhan pa siya ng plane ticket para lang makapasyal siya ng Singapore. Pero walang formality kung ano bang relasyong meron sila. Kung friends lang o lovers na pwedeng mauwi sa kasalan. Iyon pala ay kaya ayaw na mag-commit ng loko ay dahil married na pala ito. Maya-maya ay nag-online na si Howard at agad itong nakita na naka-online din siya. Howard: Hi Summer, how was your day? Summer: Hi Howard, it was good. And your day? Howard: Bad. Probs at work. But now that you're here, I'm okay. Happy and smiling. Napangiti si Summer sa chat message na nabasa. Kapag ganitong kausap niya si Howard, ay gaan-gaan ang pakiramdam niya. Sa tatlong kachat niya noon, ang gaan ang pakiramdam niya para dito. Nung nakikipag-usap siya kina Sanjay at Charlie naman, ay si Howard ang pinakagusto niya. Howard: Can I see you on camera? Summer: Sure. I wanna see you too. Howard: No problem, sweetie. Hindi nagtagal ay naka-open ang webcam niya at nakita na siya ni Howard. Siya rin ay nag-view naman kay Howard sa webcam nito. Shock. Ang gwapo talaga ng mahal niya. Sweldo nila kahapon. Kaya ang araw na iyon ay diretso sa pagsha-shopping sa mall si Summer. Kasama sina Jana, Monica at Tanya. Tinulungan siya ng mga kaibigan na pumili ng mga bagong wardrobe, bags at shoes. Maya-maya iniyaya na ni Summer ang mga kaibigan sa isang fast food restaurant. Nako, gutom na talaga ako. Wika ni Tanya na agad nang nagsimulang kumain pagka-serve ng waiter sa food nila. Tumingin ito sa suot na watch. Kaya naman pala, past 1 na ng hapon. Ako rin ay gutom na. Sambot naman ni Monica. Kaya galit na muna tayong apat. Nagsimula na rin kumain sina Summer at Jana. Pagkatapos natin kumain, ay bibili pa tayo ng accessories at cosmetics mo, girl. Sabi ni Jana. Pagkatapos itong lunikin ang food na isinupo. Talagang puspusan ang pagme-makeover ni Summer. Sino bang inspirasyon mo? Si Nash ba? May himig na panunukso na tanong ni Monica sa kanya. Hindi no. Nakaangat ang kilay sa salag ni Summer. Bakit naman si Nash ang iniisip ninyo? Hindi ko siya type no. Ayoko sa lalaking barumbado at medyo bastos. Kasi parang nag-i-effort kang sumeksi at maging extra pretty dahil ganoon ang mga type na girl ni Nash. Isa pa, siya lang naman ang single at available na guy sa opisina natin. Talagang ganun ang type niya? Bakit yummy ba siya? Siya ba si Adonis na para maging choosy siya? Inis na saad ni Summer. Napatanga sa kanya sina Monica at Tanya. Wow girl, nahahawa ka na kay Jana. Natatawang sabi ni Monica. Parang hindi ko yata kinaya iyon. Sabi naman ni Tanya. Ang alin Tanya? Iyong dialogue mo Summer. Parang si Jana kasi ka na magsalita. Ngumisi si Summer sa dalawang kaibigan niya. Pagkaraan ay pumormal siya. Actually, ay para kay Howard ang ginagawa kong pagme-makeover. Pagsisinungaling niya. Wala siyang pinagsabihan kahit sino sa tatlo niyang kaibigan sa narinig niyang pag-uusap ni Nash.
at ng mga kaibigan nito. Dun sa kachat mong taga Sweden? Oo. Hindi ka na natuto, girl. Niloko ka na noong taga India at noong taga Singapore na kachat mo, diba? Pero iba naman si Howard. Actually, ay balak niyang pumunta dito ng Pilipinas 2 months from now. Talaga, girl? Oo. Nakangiting tugon ni Summer kay Tanya. Pagkatapos silang kumain ay bumili pa si Summer ng mga accessories at cosmetics, kasama ang kanyang 3 kaibigan. Bukas ay off nila Jana sa trabaho, kaya pupunta sila ng clinic ng isang cosmetic surgeon. Pag uwi nila sa apartment, ay nag-beauty rest na agad si Summer, gaya ng bilin sa kanya ni Jana. Bukas ay pupunta naman sila sa salon para sa kanyang haircut at makeover at pagpapariban. Magpapamanicure at pedicure na rin siya at foot spa. Konting-konti na lang ay makukumpleto niya ang project nila para sa kanyang sarili, para sa kanyang makeover. Laging magkasabay sa pagpasok sa call center sina Summer at Jana. Buhat nang magkasama sila sa isang apartment. Iyon ang unang gabi na papasok sila na medyo sexy ang outfit niya at hindi mukhang parang manang. Medyo maputi na rin ang balat niya at flawless pati ang mukha niya. Hindi lang iyon, bago ang hairstyle niya at naka-makeup siya. Nagpabango na rin siya dahil dati ay kulon lang talaga ang ginagamit niya. Naka-pedicure at manicure pa siya. In fairness naman, ay makinis naman talaga ang balat niya even before mag-makeover siya. Hindi nga lang ganoon ka-flawless na tulad ngayon. 10 minutes before 9 ng gabi noon, nasa vending machine at halos lahat na naka-team nila ni Jana. Naroon ang 3 kikay na sina Samaria, Claudette at Rosana. Naroon din sina Jopet at Gary. Maging sina Monica at Tanya ay naroon. At wala lang ay si Nash. Wow, girl. Ikaw ba iyan? Tuwang palatak ni Monica. Oo nga, Summer. Ang ganda-ganda mo ngayon. Saad naman ni Tanya. Halatang natigilan ang 3 kikay na makita ang mga ito ang new look ni Summer. Ganoon din sina Gary at Jopet. Ang ganda mo ngayon, Summer. Hindi nakatiis na sabi ni Gary. Tinapik tuloy ito ni Monica sa bandang Tami. Hey, engaged ka na, no? Kaya wag mo nang aswangin ang friend namin. Aminado naman ako roon. Porke ba engaged na ay hindi na pwedeng tumingin sa maganda at sexy? Hindi na rin pwedeng humanga? Basta ako break na kami ng girlfriend ko. Pabiro namang sabi ni Jopet. Nang patungo na sila sa kani-kanilang computers ay nasalubong nila si Nash, na patungo naman sa vending machine. Saglit na natigilan si Nash at napatitig kay Summer. Pero dumiretso lang sa paglalakad si Summer, na para bang wala siyang nakita. Sinuy ko siya ni Gary. Nang lumampas na si Summer, pero sinusundan pa rin ito ng tingin ni Nash. Ang ganda niya ngayon, di ba? Oo nga, Sir Nash. Konting makeover lang pala ay lalabas na ang ganda niya. Bigla niyang inilampaso si Rosana sa itsura niya ngayon. At ang ganda ng katawan. Napapansin ko na medyo nangangayayat nga siya this past few weeks. Pero parang itinatago niya ang pagsuot ng maluluwang t-shirt at jacket. Pero ngayon, ay parang bigla siya ng gulat dahil sa new look niya at sa new body niya. May isang oras yatang nakaupo si Summer sa harap ng computer niya nang mapansin niya ang sticky note sa may desk niya. Kinuha niya iyon at nilamukos. Ginawa niya iyon nang minsang nandito siya sa trabaho pero nagdi-dreaming siya. Ginawa niya iyon para kay Nash. Pero pinipilit niyang iwaksi ang paghanga niya rito dahil masama ang ugali nito. Nag-makeover siya para sa kanyang sarili, hindi para dito. Gusto niya rin itong bigyan ng leksyon. Isa pa, in love siya sa kachat niyang si Howard. Nagulat pa si Summer na may dumampot sa sticky notes na nilang kumos niya kanina. Nang sundan niya ng tingin ang kamay na dumampot,
ay si Nash ang nalingunan niya sa kanyang likuran. Some people are plain fool. Some are really stupid. When you love someone who doesn't love you back desperately, you are a fool. If you don't have any idea that somewhere, somebody loves you, you're stupid. Admittedly, I know I am fool. I just hope that you aren't stupid. Malakas na binasa ni Nash ang nakasulat sa gusot na sticky note. Tinangkang bawiin ni Summer ang sticky note pero hindi ibinigay iyon ni Nash. Para sa akin ba iyon? What made you think that, sir? I'm asking you. Of course not. Really? Nakaangat ang isang kilay ni Nash habang titig na titig kay Summer. Muli niyang tinangka na bawiin ang sticky note. Nang tumanggi pa rin si Nash, ibalik iyon ay inihagis niya sa bandang dibdib nito ang hawak niyang notebook. Hey, relax! Nainis siyang naupo sa silya niya. Ang akala niya ay aalis na si Nash. Pero naggulat siyang nabahagyang itong yumuko at dumukwang sa may computer. May kabang pumuno sa dibdib ni Summer dahil ang lapit-lapit na lang ng mukha ni Nash sa mukha niya. Kung lilingunan pa siya nito, ay mahahalikan siya ng lalaki sa pisngi. Pero sa monitor ay nakatingin si Nash. Gayon din siya. Para bang pareho silang natatakot tumingin sa isa't isa. Mas gusto ko iyong dating ikaw. Mahinang sabi ni Nash sa kanya. Nang umalis na si Nash, ay nagtatakang hinabol ito ng tingin ni Summer. Anong ibig nitong sabihin? Tawa ng tawa si Gary matapos ikwento ni Nash ang nangyari sa kanila ni Summer. Talaga? Hindi ka lang tinarayan kundi ibinato pa sa iyo ang notebook niyang hawak? Oo. Nakatagpo ka na ng katapat mo, sir. Pang-aasar ni Jopet sa kanya. Ano ba ang dapat kong gawin? Ikaw naman kasi. Sukat lagi mo noong inaasar at pinariringgan na pangit siya at mataba. Ayun at nagpaganda, lalo kang natiyupi. Oo nga, Sir Nash. Hindi ka nga makapagtapat noon na hindi pa nagme-makeover, di lalo na ngayon. Nandoon na iyon. Ano ngayon ang dapat kong gawin? Tila naiiritang tanong ni Nash sa dalawang kaibigan. Lakasan mo lang ang loob mo. Ang kaso'y ninenervyos na agad ako kapag natanaw ko pa lang siya. Okay lang iyon. Malakas talaga ang dating niya sa iyo. Huminga ka ng malalim at lumapit ka sa kanya. Kapag sinaktan ka ulit, tulad ng pambabato niya sa iyo, kiss lang ang katapat noon. Kung sampalin ako, i-kiss mo ulit. Mabilis na sagot ni Gary sa kanya. Ayoko naman siyang magalit sa akin. Hindi mapigilang matawa ni Gary at Jopet. Ngayon na ako nakakita na kasing gwapo mo, sir, at macho, pero saksakan ng torpe. Natawa na rin si Nash. Ako nga lang siguro. Para kasing dinadaga ang dibdib ko kapag andyan siya sa harap ko. Lakasan mo lang ang loob mo, sir. Daanin mo sa santong paspasan kapag nagpapakipon. Lalong natawa si Nash. 3 red roses ang nasa loob ng isang box at isang can ng imported chocolates. Ang napansin ni Summer na sa tabi ng computer niya. Pag-apo niya sa silya. Kinuha niya ang mga bulaklak at chocolates. Parehong may sticky notes na nakadikit sa mga iyon. Don't forget to drink your coffee para hindi ka antukin. Iyon ang nakasulat na note na nakadikit sa box ng flowers. Nang basahin niya ang isa pang note na nakadikit naman sa can ng chocolates, ay muntik na siyang mahulog sa inuupuan niya. Para kang cactus, kasi handa akong masaktan, mayakap ka na. Ang corny, sa loob-loob niya. Pero sa totoo lang, ay kinikilig naman siya sa mga oras na iyon. Wow! Ano yan, girl? Halos mapatiling tanong ni Jana kay Summer. Kinuha lang ni Summer ang dalawang sticky notes at itinago ang mga iyon sa drawer niya.
Bago niya ibinigay ang chocolate sa kaibigan. Here, sa iyo na lang. Namilog ang mga mata ni Jana. Talaga? Sa iyo na nga. O sige. Pati itong mga flowers. Sabi ni Summer bago ibinigay din ang mga bulaklak kay Jana. Talaga? Pati itong flowers? Oo nga sabi. Thank you, girl. Pakinding-kinding pa si Jana nang lumakad ito, pabalik sa sariling pwesto. Samantalang si Nash naman ay patungo sana kay Summer noon. Nagtaka pa siya nang makitang hawak ni Jana ang mga bulaklak at chocolates na ibinigay niya kay Summer. Jana? Si Nash? Bakit dala mo mga iyan? Ibinigay sa akin ni Summer ang mga ito, sir. Ibinigay niya sa iyo? Oo, sir. Ikaw ba ang nagbigay ng mga ito sa kanya? Tumango ito kay Jana. Oo. Naku, sir. Dati ay paborito ng friend ko ito. Pero hindi na kumakain ng chocolates ngayon si Summer. Ito ang unang-una niyang in-avoid noong nagda-diet siya. Ayaw niya na ulit tumaba. Kaya ayaw niya nang kumain ng mga ito. Ganoon ba? Bakit pati ang flowers ay ibinigay niya sa iyo? May allergy kasi si Summer sa mga bulaklak. Sagot ni Jana. Sige, sir. Balik na ako sa pwesto ko. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.